Pinakikilos ng DOJ ang PNP para kansilahin na ang firearm licenses ng on the run na si Senador Bato de la Rosa. May personal na hiling din si Acting Secretary Frederick Vida sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Bilang dating PNP chief at isang kasalukuyang senador, dapat na raw sumuko sa Senator Bato dahil alam niya ang tungkulin ng mga otoridad na dati rin niyang sinumpaan. Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Inaasahan din ng Justice Department na agaran ng ipapawalang bisa ng PNP ang firearms license ng senador na tinuturingan nilang pugante. I expect that the PNP should have done that yesterday, and I'll give a call to the PNP. Having a license to gun ownership is not a right but a privilege. Nasa 180 na baril umano ang pag-aari o nakarehistro sa pangalan ni Senator Bato ayon sa NBI. Tiniyak naman ni Vida na nasa Pilipinas pa ang senador. Bantay sarado rin daw maging ang backdoor exits ng bansa na kalimitang nagagamit ng ilang pugante para tumakas. Dagdag ng DOJ, may formal na itong request kay Attorney Jimmy Bondoc, ang isa sa mga abogado ni De La Rosa, para ihayag ang mga nalalaman nito tungkol sa kasalukuyang lokasyon ng senador. This is an opportunity for Attorney Bondoc to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, doesn't excuse him from cooperating, or doesn't excuse him from committing crimes. Sa isang pahayag, sinabi ni Bondoc na maging siya o si Attorney Israelito Torion walang alam sa lokasyon ni Senator Bato. Nanindigan din siya na walang ebidensya para masabing armed o dangerous ang senador. Ipinapasabpi na rin ng Justice Department ang Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP para sa inventory at ilang impormasyon tungkol sa mga barel na nakaregister at pag-aari ng Senado. Parte raw ito ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ sa nangyaring putukan sa loob mismo ng Senado. Nang tanongin naman kung bakit hindi ipinasabpi na si Senator Robin Padilla. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. Our panel of prosecutors will study everything. We'll study everything that based on these admissions. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Pero kung nais daw magbigay ng formal na paliwanag ni Padilla, bukas ang ahensya sa kanya. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.